Christian living, we can see many characteristics of a heart giving. Ano po? Mayroon talagang magagandang katangian ang mga tunay na anak ng Diyos sa ngalan ng pagbibigay. At dito natin makikita ang tunay na ganda, busilak at masayang puso, tunay na ang kanyang hangarin ay makapagpuri, makapaglingkod, at makapagpasalamat ng buo sa ating Panginoon. Yan po ang beauty of a soul is a heart-giving soul. Ang ating Panginoong Hesus po ay nagkwento sa Kanya at ito ay sinabi niya, pinaghambing niya ang dalawang tao sa pagbibigay. Ano po? At ang kwentong ito ay napakaganda na dito natin makikita ang isang generous living ng isang tao na mayroong busilak na puso at mayroong puso sa pagbibigay. Kaya dito natin matutunghayan. Sabi po sa Luke 21 verse 1 to 4, ito po ang kwento ng ating Panginoon. Jesus tells a beautiful story of a poor widow na nag-offer po. At dito rin natin makikita mayahambing ang isang maraming pera o mayamang tao na nagbigay. Nagbigay siya dahil sobra. So let me read to you. Ito pong kwento ng Panginoon. Sabi sa Luke 21 verse 1, "And he looked up and saw the rich man casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all. For all this have of their abundance cast it unto the offerings of God. But she of her penury hath cast in all the living that she had." So, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay, nasa kanila'y labis. Datapot, siya, yung babaeng balo, ang mahirap. Sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Here in this picture, ang ating Panginoon po ay ipinakita niya kung sino ang tunay may busilak at ang magandang puso sa pagbibigay. You know, when we think of generosity, we often think of giving money. Hindi lamang po sa pagbibigay ng pera tayo makikitang generous tayo. Katulad ng sinabi rito, di ba? Yung isa nagbigay dahil sobra. Yung isa naman mahirap pero ibinigay niya ang lahat para ipakita niya kung ano ang tunay niyang hangarin. Of course, sa pagbibigay ay talagang may mga hangarin tayo. We have all our reasons when we give. By the way, salamat sa Panginoon dahil He is our best model when it comes to giving. Wala pong, we cannot give God sa Kanya pong ipinakita sa atin. Kaya ngayon, sa Panginoon, ang gusto niya lang, sabi nga, first and foremost, it is about the heart. Kaya nga, ang title natin is A Beauty of a Soul is a heart-giving soul. Dito natin malalaman sa binasa nating mga talata na ang Diyos ay mas nalulugod siya po sa mga tao na nagbibigay out of their heart. Out of the abundance of His heart, not the abundance of what we have na sobra. At yun lang ang ibibigay natin. There are many people today na nagbibigay po sila. Lots of money, yet they do not live generously. May pagkakaiba po yun. Kasi yung living generously, yun nga, binibigay mo ang lahat na kahit alam mo na walang matitira sa iyo. Isa rin po itong
makikita kung ikaw ay talagang nandiyan ang pasasalamat mo, nandiyan ang tunay na pananampalataya mo sa Diyos. Because you see that there are other people who needs you. May mga nangangailangan pa kaysa sa sayo. Yun yung nakikita na itong mahirap na balo pong ito. Hindi lamang po yung pera binibigay natin, pati yung time. Ano po? Tayo ay, kumbaga, maraming tao ang kuripot sa oras, sa panahon. Maraming mayayaman, excuse me to use that, or lahat ng tao, maraming tao, na, okay, sige, ipapadala ko na lang yan. Okay na yan, tanggap na yan. Pero wala yung personal na pagbibigay. So yun po ang tinitingnan ng God sa atin. The beauty of our soul is when we give with a meron tayong may personal touch, ika nga. Even to the smallest thing, ay ibinibigay natin. At through the story of our Lord Jesus Christ, doon po sa story yun, doon po na-define ang heart giving. So, number one, it is when we give, sabi nga, giving is what matters most to God. Letter A, giving is not based on quantity, but on quality. Iyan po ang tinitingnan ng Diyos. Hindi yung dami, kundi yung ang kalidad ng iyong pagbibigay. Yan ba ay galing sa iyong puso, sa ikabuturan ng iyong puso, o yung pagbibigay na yan ay out of pakita lamang, or out of because kailangan na magbigay ka, dahil yan ay nire-require sa iyo. Katulad ng tax collector, di ba? Ang tax collector, wala siyang pakialam kung magalit ka or ano ka, because what they want is to receive what you owe to them. Pero ito pong beauty of our soul is when our heart gives. God is more interested in our attitude. Interesado po ang ating Panginoon sa puso natin. So you see, God is more interested in attitude of our hearts. Hindi po sa ibang bagay. At iyan ay nakikita kung tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon na mayroong kaluwagan. Wala ka na, kumbaga, there's no regret of when you give. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang ating Panginoon po ay nag-demonstrate ng kanyang puso of generous living. He sacrificed His life so that we could have life to the full. And now, He sits on the right hand of the Father. Tayo na po ang naging recipients ng pagbibigay ng tunay na puso ng ating Panginoon. God does not need our money. He already owns everything. What He wants is our wholehearted devotion and trust Him. He wants us to love Him and to love others with the same kind of love that Jesus demonstrated during His earthly life. This is the kind of service, of worship that God desires in all of us, so we can have a generous living in response to His generous love that He gave to us. So yan po, sa umagang ito sana, we can be, or pwedeng tawagin tayong we have a beautiful soul, and that is a heart-giving soul. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Thank you po, Lord, at tinuruan mo po kami ng kung paano magbigay ng tama na ayon sa puso, may busilak na puso. Ama, salamat po, ikaw ang model namin sa tunay na pagbibigay, sa tunay na nagsakripisyo, at sa tunay na ipinakita mo kung gaano ang buhay mo mismo ay ibinigay mo para sa amin. Maraming salamat po, Ama. Sana po kaming lahat ay maging kagaya mo, Ama, kahit man lang na kami makapag-serve sa iyo at sa iba. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain nawa ang lahat
lalo na ang mga taong may busilak na puso. We can be a beauty in our soul. We can have a beauty in our soul because we have a heart-giving soul. Thank you, Father. This is all I pray in the name of our Lord Jesus Christ.